Magandang araw po, survivors. Hindi ko alam kung paano itong sistema ko ngayon eh. Pero ito po, itong area to is pinto. Yan, pinto to. Yan o. So bubuksan po natin. Is this. Ayun, CR po ito. CR. Actually kasi nostalgic sa akin tong CR na to. Kasi dito talaga ang umpisa ng recovery ko. O umpisa ng functionality ko. Umpisa, so yun nga po kasi, umpisa niyan, yung pagbubukas-bukas ng pinto, yun, dyan ako nagtatry na attempt na ito yan, magkaroon ng grip na medyo hirap na hirap sa umpisa, madulas, mag-sleep lang, hindi mo siya mabuksan actually. Hindi ko siya mabuksan, dito pa lang. Yung failed attempt ko, nang hindi makabukas, pag talaga kailangan ko nang pumasok, so, gagamit ako syempre ng strong na. So, dun ako nagkaroon na paano ba, ano bang gagawin ko, paano ko, yung movement ko na konti, paano magagawa ko. O nung wala talaga syempre, ang ginagawa ko lang is, ito, tip to sa mga nag-uumpisa na wala pang movement. Ang ginagawa ko is yung, ini-visualize ko kung paano ko yan. Parang pinifeed ko yung brain ko na paano ba yung sistema. Paano i-open ng kanan yun. So, thought process ko sa mind ko kung paano yun. Tapos sabi ko, sa isip ko lang, yung kung paano nyo ginagawa yun, sana makuha nung weak ko o nung wala pang strength na ano ko. So, yung naganon mo, malaking bagay na yun eh, nung time na yun. Yan, yung ganun. Although hindi mo nabuksan, hindi mo nabuksan kagaya niyan. So, doon sa ganun talaga ang umpisa. Paano niya kinumand to na mag-grip ng ganun tapos ipihit, sorry, nawawala ako. Mag-grip ng ganito, yung ipihit. Paano yun? Yun ang pinaprocess natin sa isip natin. Tapos, kasi nga, wala pa, hindi pa magawa. Tuloy lang ang, dasal na sana po kung magkaroon ng pagkakataon na ipagkaloob niyo yung lakas para magawa ko na yung dati kong mga nagagawa para hindi naman po ako nakadepende sa iba. At hindi ko na siya pahirapan, no? Kung sino man tagabukas mo niyan o kung sino man tumutulong sa'yo, kailangan ka pang itayo sa bed tapos i-assist ka. Although dumating talaga yung time talagang i-assist ka muna and wala ka pa tayong kakayanan eh. So yun, tuloy na natin So isa yun, yung umpisa nagkaroon na siya, then nabubuksan mo na, yun eh. Nabubuksan mo, unti-unti mahirap, pero nadadaan sa tiyaga. Tapos unti-unti basta so, minsan wala pang lakas na itulak yan di ba? So, itutulak ko yan ang persa ko andito sa balikat. Pag ganun. Dahil, hindi mo naman siya maipush eh. Pero, dumating din yung time na onti na push mo na siya. Itulak mo na siyang, balik natin konti, nabuksan mo na. Na-push mo na siya ng konti. Hanggang dun lang. Attempt ulit. Kasi yung mga little na accomplish natin, na-achieve natin, nagka-capitalize tayo doon para masabi natin sa sarili natin, nagagawa ko na. Kaya ko na kahit papano. Although ganun lang siya kahit papano. Tatanggapin natin yun at pagpapasalamat natin. Kasi ang daming pangyayari nga na hindi pa kahit tayo pinagdaanan, hindi pa natin ilang attempts na tayo, yung sitwasyon natin na nagagawa na natin siya, yung napakalaking accomplishment na yun at katuwa natin, ikasiya natin, ipagpasalamat natin na nagkaroon na nun. Pero hindi tayo titigil doon. After nun, nagagawa ko na
anong mas kailangan ko pang gawin, mas kailangan ko pang isipin para mas ma-achieve ko pa. So, minsan maiisip natin, kulang pa ba yung dasal natin? Kulang pa ba yung ganito? Eh, normal lang yun. Okay lang, naiintindihan naman natin yun. So dito, sa pagdating na dito, tuloy na natin ako ano pa yung exercises na pwede. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa pagpupursige. Tapos i-close natin yan. Tapos, ang naalala ko nun, so yung mga time na kaya na kahit paano may push pero mahirap. Ang ginagamit ko talaga, yung weak. O yung affected part natin. Kasi, yan, may taas lang yung towel. Halimbawa, kagaya ng ginagawa ko ngayon. May taas. Hindi ganun kadali yan eh. Mag-uumpisa tayo. Napakahirap niyan talaga eh. Kasi pag ganun, pagsak na siya, walang strength. Yung mahawakan mo nga lang to ng buo, ang hirap na eh. So, pero, yung ang essence is yung attempt lang tayo ng attempt, try natin ng try. From maliliit na bagay, yung kagaya nito, pagbukas pa lang ng ng cover ng casillas. Ito pag flash. Ito yan, naalala ko yan, wala talaga, hindi mo siya hindi ko siya maiganon. Hanggang patong lang. Maipatong ko siya, tapos ma-attempt ko sa isip ko na pinupush ko siya, pero hindi gumagalaw. Imagination ko lang pala na gumagalaw. Pero yung attempt natin na yun, meron tayong ginagamit na force eh. May persa tayo sa isip. So, yung numerous attempts na yun, na naalala natin, iniisip din natin kung paano nagagawa ng strong hand natin yun. Parang may effect na yun na ganito pala yung ganito. May thought process ka eh. Nagpa-process siya eh. So, ganito pala yun, ganito pala. Sige, next attempt, subok. Na-push mo na, umaring hindi pa. Basta tuloy-tuloy ka lang. Tapos, darating yung time dyan, magugulat ka nga. Hindi pa dito sa ganyan attempt. May jerk, na-jerk mo na siya. Doon ka na magkakapitalize. Paano mo siya i-strengthen naman, saka paano mas palalawakin yung movement niya. Ako personal, sorry, talagang wala tayong magagawa. Nasa banyo ako nakafocus eh. Personal ko dyan is talagang yung motion na yun para ma-enhance pa, lumawak pa yung is naglalagay ng tense pad, tense machine. Naglalagay dyan sa mga portion ng kamay na yan. Nilipatong ko ha. Sorry. Mamahulog eh. So, dito sa yan, para yan, yung dating ganun movement lang, lumawak. Is meron ditong may pads na nilalagay dun sa tense machine. Yung tense machine na yun, lalagay halimbawa dito, so isa dito, dalawa sila. Para pag ginamit natin yung tense machine, yung kuryente niya na nag-act sa nerve is yung magkakaroon siya ng contraction. Magkakaroon siya ng movement dahil dun sa sinesend yung signal dun sa nerve mo. Doon na siya unti-unti nananamnam mo yung maaaring yung movement niya is passive pa nga lang kasi nga yun eh, tinitrigger nung tense machine o yung EMS machine natin. Yung kuryente na nilalagay sa atin ng PT na may patch o may pad dinidikit dito. Tapos nag-stimulate yan dahil dun sa kuryente na gumagalaw doon. Tapos bukod rito, ginagalaw din, nilalagyan din ng patch to after dito sa mga to. Ito rin, para yung movement naman nito. Yan. So, dun basically ako nag-start. Yung kung personal yung
itatanong sa akin yung tungkol doon. Yun, dun lang. So, ganun. So, yung may mga jerking motion na ganun, konti lang, pero, halos wala o basta napakalit ng movements. Kahit na kung anong meron na movement yun, basta na gumalaw na, doon na nagkakapitalize si PT. Nandun na yung gumagamit na siya ng mga therapy, para pindutin yung parang clay. Kahit na, halimbawa, pwersa lang, ganun lang. Tatanggapin natin yun, okay lang yun. Ganun lang, ulit lang ng ulit. Parang, inaano mo sa brain mo na kinocommand mo siya, ulit-ulit. Kahit wala pang, hindi pa nakakabakas dun sa pati, yung force na in-exert. The mere fact na nag-exert kayo ng effort through your brain na paggalawin at subukan i-attempt is nagpa-process na siya, nagkakaroon na ng healing process yung brain natin eh. Doon na pumapasok ang neuroplasticity. Kauulit, i-imitate dun sa kaya ng gawin ng non-affected natin. I-imitate niya sa isip mo, tapos ipaprocess niya dito. Katsyatsaga, pasensya, at tiis na wala pa, ayaw pa talaga kahit parang tinuro ko na sa brain ko paano gawin doon sa affected ko, but ayaw pa rin. Try lang ng try, tapos attempt lang ng attempt, huwag kayong magsasawa, huwag kayong mag-give up, huwag kayong susuko, yun ang susi doon. Dahil darating yung time, kauulit nyo, ka-attempt nyo, ayun, nakikita nyo na, magkakaroon na ng konti-konti bakas dun sa clay na na-attempt ko na may success na. Pero although maliit, hindi masama yun. Kasi nga, meron na, dati wala eh. Thankful ka kasi dati. Pagpapasalamat natin kasi dati, nag-umpisa tayo, wala nang kagalaw-galaw eh. Ano pa bang ikakainis mo? Ano pa bang ikakaasar mo? Hindi ka dapat masar. Kung hindi, matuwa ka dahil meron na. Nagkaroon na ng, nag-improve siya ng 10%. Eh di attempt uli ng attempt. Kung ano yung mga dating mong ginawa na nakatulong, attempt uli at practice. Hanggang lumalalim na yung pagkakapinch mo sa therapy o kung clay man yan na malambot-lambot. Huwag sanang clay eh, kasi matigas ang clay eh. Play-doh pwede, yung laruan ng bata. Play-doh pwede yun. Tapos may mga ibang tools pa tayo na pwede, na nandyan lang sa bahay, laruan lang ng anak ninyo, ng pamangkin ninyo, ng apo nyo. Magagamit nyo lahat yun sa separate video. No? Tapos yun, i-fast forward na natin na yan yung kaya na, nakaka-grip na, pero mahirap. May movement na ng konti. Yan. Kaya mo nang humawak ng toothbrush, halimbawa. Punta tayo sa toothbrush naman ha. Darating yung time na ganito eh. Kaya mo na yan eh. Although kanan tayo, sanay tayo mag-toothbrush. Yung kanan ang gagamitin ko. Ang principle lagi is use it eh. Kailangan kong gamitin para manumbalik yung kanyang ginagawa at nagagawa. So kahit hindi ako dating kaliwa mag-toothbrush, yun yung ginawa ko. Mga early on na kaya ko na mag-grip, kaya ko na... Although yan may times mawawala ng lakas, mabibitawan nyo. Plastic naman to. Okay lang naman. Hindi naman mababasag yan. Huwag lang kayo ma-frustrate. Okay lang yan. So pakita ko na tuloy natin na Dun talagang simula ng halos lahat ng recovery. Tuloy natin. Yung ka-attempt natin eh. So ako, sa ngayon, kanan na ako mag-toothbrush. Pero ito ina-advise ko sa inyo. Kung ano yung weak ninyo, makakatulong yan. I-assist nyo lang nung strong hand nyo ha. Dapat talaga ako sa hilamos, sorry. So, yung gano'n kahit sa hilamos, ini-attempt na rin natin. Yan. Kahit kung kasi yan malayo talaga, gusto mo sa gitna, pero wala pang balance yan, walang coordination. Lalo sa case ko, affected ko is
yung basal ganglia, balance and coordination. So yung akala ko gitna yung tatamaan ko, tatagilid pa yan ganun. O kaya kahit na tama yung perception ko na sa gitna, pero nawawala lakas, yung attempt ko na diretso, papaling, nanginginig, okay lang. Attempt natin, tuloy pa rin. Kasama talaga yun eh. Doon sa pagpupursige natin na yun, may fruits na maririp tayo doon. Yung tinatanim natin na yun na effort, meron tayong aanihin na lakas at recovery. So yun, sipilyo ko ng ha. Isisimulate ko yung nangyari way back 3 years ago. Siguro 4 months ina-attempt ko na yan eh. 3 months siguro, 3 months na nakakahawak na ako, nakaka-hold na ako. Hindi ko totally kasi ma-recall eh. Ako type na gawa lang ng gawa, subok lang na subok hanggang sa ma-achieve. So yun, lalagyan ko ng toothpaste yan. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi working along sila, di ba? Kaliwat kanan kasi kahit naman malakas yung kanan mo, hindi naman niya kaya na mag-isa lang siya na maglagay ng toothpaste sa sisipilyo mo. So, ganun. Tapos, help lang ako. Yan na yung gagamitin ko. Taas ko siguro. Yan. Para mas kita natin. Yan. Kahit di ko ginagawa yun nung normal na hindi ba ako na-stroke. Nakatawin ko siya. So, yun. Mahirap siya ang totoo. Pero dun sa hirap na yun, sa paano mo pinaprocess, nagagawa siya ng improvement. Yun nagkakaroon ng fruition yung efforts natin. Since nga ito na yung ginagamit kong pang sibilyo, kanan naman yung ginagamit ko na pang mumugna na pagkuha ng tubig para may pahinga naman siya. Tapos, mabalik ko na naman. Minsan pati yung leg nyo mapapa-jerk o yung kayo yung susunod sa sipilyo kasi parang gusto nyo matapos na. Kung talaga hindi kaya, okay lang yun. Pero kung kaya na naman i-move ng week ninyo, i-attempt nyo, pilitin nyo na siya lang. Merong therapy actually sa atin sa stroke na ang ginagamit talaga is yung weak. Iniisip na non-existent yung strong para siya lumakas mag-recover agad. Okay din yun, yung concept na yun. So, try natin, baka mag-work sa atin yun. So yun, medyo shortcut lang. Kung magsisipilip pa ulit ako mamaya. Pero at least yun, na-mobilize natin yun eh. Yun yung attempts na ginagawa ko nung
nagkakaroon na siya talaga ng ano. At yun yung ng grip sa ng movement sa fingers. At yun nga, yun yung dahilan kung bakit lumakas siya ng ganito kalakas sa ngayon. Yung mga maliliit na attempts natin, yung mahihirap na attempts natin, magkakaroon ng ano yun, ng fruition o magbubunga yung mga pinagsikapan natin, pinaghirapan natin, gano'n mang kaliit yan. Basta nag-exert tayo ng efforts, nag-attempt tayo, yung pwersa pa lang na ginagamit natin yung isip natin, malaking bagay na siya eh. As compared to, ang hirap pa naman yan, hindi ko pa naman kaya yan. Yung lagi mong nililimit yung sarili mo, huwag mong lilimitahan siya. Yun yung advice ko dyan. At siguro hindi mag-work sa inyo yung nag-work sa akin. Siguro sabihin nyo, baka naman, iba naman kami. Pero yung isip, tatandaan nyo lagi, yung isip natin. Pagka hindi natin siya nilimitahan o tinulungan natin siya na kaya ko yan, magagawa ko yan, lagi kang positive. Yung isip mo nagpa-process yun at nagagawa siya ng paraan kung paano niya gagawin. Although may mga attempts ka na failure, tutuloy-tuloy ng pag-iisip at gagawa siya sa pag-transfer siya sa action o gagawin na natin. Tumutuloy ang processing ng isip natin at doon na niya nagagawang i-command yung week natin. Yun yung importante ron. Tatandaan nyo na yung mga ginagawa natin yun, gano'n kahirap, gano'n man kaliit. Doon nagsisimula naman lahat ng bagay sa maliit eh. Walang 1,000,000 kung walang piso, di ba? Siguro naiintindihan nyo naman yung konsepto nun. Yun, sa gano'n, ito pa, isang exercise na bigay ko sa inyo. After kong maligo, naalala ko tong exercise na to Therapy. Ang bigat ng balikat ko. Ang hirap i-attempt. Hindi ko sure kung makikita nyo ng ayos. Masyado pa mataas. Silipin ko sa angulo ko, ha. Yan. Gusto kong ma-focus dyan itong dalawang to Ito. Saka ito. Mukhang hindi pa. Atras ulit. Saglit. Iayos ko ng maayos yan, ha. Hanap ako ng pagpapatungan. Sa mukhang hindi pa. Ito. Ulit. Siguro ito mukhang mas malapit-lapit. Pasensya na kayo kung tuloy-tuloy at hindi naman sa ayaw kong mag-edit. Magtatagal kasi, saka ang totoo niya, hindi ako masyadong maalam sa ganun, sa pag-edit. So, kung ano yung kaya kong ipakita at i-show sa inyo na steps, paraan, para masubukan nyo, matry nyo, baka mag-work sa inyo. So, walang mawawala, magigain kayo. Yun lang yung aking doon. Atras ko pa yata ang konti. Hindi makikita yung baba na subukan ko ibaba. Kita na yung isang braso ng lalagyan. Ayan, lalagyan ng towel. So, ito. At ito. Kung paano ko ina-attend before yan. Lipat ko lang daw. Mas maganda. Ganda sana Yan, pakikita ko sa inyo. Sana makikita yung balikat ko. Mas maganda kung pakikita yung balikat. Lipat ko ulit ng angulo. Sorry, ha. Pero iayos natin ang angulo yan.
Pasensya na kayo kung nagtatagal. Pero hopefully ito may tulong sa inyo. Pati controls nito, pag hindi lang kaya sa lang tulungan ng kanan o ng strong, laging weak ang gagamitin natin. Siguro ito posible na makikita na yung imagine ko lang ha. Oh, aabutin na siya. Ako naman. So this is my week. Yan kasi nagsimula, napakabigat. Ang dami kong nakaka-chat sa atin sa grupo. Mabigat talaga to. Minsan nakakatakbo na nga sila, nakakalakad na ng ayos, pero ito naiiwan. Parang same case kami ng dinaanan. So sana makatulong sa inyo to. So ganun din ang umpisa. Halos nagagalaw mo na elbow. Yung sa case ko pala lang. Kasi iba kailangan talaga sa shoulders mo na mag-umpisa eh. Shoulders, elbows, hands, fingers. Yun yung process na naalala ko doon sa diniscuss ng isang doktor. Mag-umpisa na shoulders, elbows, hands, fingers. In my case, nauna ang close open ko eh. Ito, hindi pa masyado. Wala akong yan. Kaya nakapansin niyo sa isang video, ganun lang attempt ko, ganun lang. Hindi ko siya maitaas, ang bigat-bigat. Hindi ko siya maiganon. So, mukhang babaan ko pang konti. Sorry kung puro adjustment ha. Inaayos natin para mas makita ninyo. Ay, sorry, ang taas. Tingnan ko lang, hindi ko kita yun. May angulo ko siya eh. Yan. So, ganun lang na abot yan. So, yung maka-attempt lang ako dahil ganun nga lang. Oops, makahawak. Ganun. Okay na sa akin ang umpisa. Hanggang sa dumating ang time, gumagaan-gaan. May times na magaan-gaan. Oops, hanggang dito. Pero attempt lang ako. Hanggang ganun, hanggang maitaas-taas. Ganun talaga, wala siyang lakas eh. Hanggang, naka-reach pero bagsak, ganun. Naka-reach pero bagsak. Hindi tayo, pinas forward ko lang. Hindi agad diretso na pag ganun na. Talagang, hindi ko alam kung paano yung hirap na hindi naman talaga kasi hindi ako nagko-concentrate sa hirap eh. Nagko-concentrate talaga ako dun sa successful attempt. Nagawa ko na hanggang dito. Next time, sana hanggang dun na. So yun yung aking mentality na mai-share sa inyo. Sana yung ganun, wag natin sukuan, huwag tayo mag-give up. Take natin as a challenge. Hindi bigla-bigla yung overnight ma-achieve natin. Lahat ng nakikita nyo na nagagawa ko ngayon, nagsimula talaga kasi yan sa lahat. Walang lakas to eh. Flaccid paralysis ang tawag doon. Flaccid kasi ni movement wala. Ang naalala ko talaga, touch ni rehab doctor to, tapos itanong, ayan, kasi nakikita ko siya, opo, naramdaman ko. Pero, nung pinapikita ko, tas ginanon niya, nararamdaman mo.
Hindi, wala. Hindi ako makasagot kasi nakapikit mata ko. Hindi ko nakikita ang ginagano niya. So, yung nadadaya siya ng isip. So, ganun din pala yung sa atin. Malapit na yan eh. E di, subukan ko, kaya ko yan. Ganun, nagpa-process yung thought natin. Kung siya nadadaya na, ayun, meron na naman. Pwede niya rin turuan yung isip nyo na mapagalaw yung week ninyo. Pero hindi siya overnight, hindi siya biglaan. Unti-unti, attempt. Tapos, ang importante nga ron, talagang yung pananampalataya natin sa Diyos na pagagalingin tayo buong buo sa sarili na rin natin. Pangalawa na lang yung sa sarili. Unang-una talaga dyan sa Diyos. Hindi naman natin ma-achieve yan kung hindi pagkakalob ng Diyos. So, ang atin doon is yung pagdalangin na sana maibalik. Although, alam naman ng Diyos kung ano yung dapat lang ipagkalob sa atin. Sana maibalik yung abilidad natin. At incorporated doon lagi sa akin is kung makabalik yan, ganito yung magagawa ko na hindi ko nakakailanganin ng tulong ng wife ko pagdating sa ganito. Makakagawa na siya ng ibang bagay. Ako naman, magiging independent na. So, win-win para sa amin. Para sa recovery ko, para rin sa mga gawain niya. Hindi ko na siya maiistorbo. At since magkakaroon ng ganun na, ng mga lakas na ganyan, hindi na ako magiging palautos o palaasa na lang sa kanila. Kailangan ako sa sarili ko. Ultimong hugasan, pinagkainan ko. Ako yung magtatry na maghugas. Hanggang, ba sila may gawain, kahit ako maghuhugas ng pinagkainan naming lahat as a family o yung makatapos sa pagkainan. Ganun yung nasa isip ko talaga. At unti-unti, dahil siguro din doon sa faith, sa pagsisikap na maabot yung goal, napaprocess na siya ng isip eh. Nagkakaroon na rin ng healing yung brain. Kahit dun sa pagdating sa CT scan, makikita mo sa CT scan nung una, cloudy, nung nagkaroon ng hemorrhage. After nun, hindi na masyadong cloudy. O after uli ng ilang months na pagpapa-CT scan, halos wala na siya o halos scar na lang ang matanaw mo. May konting guhit na lang pero na siya. Clear na, malinaw na yung ng brain, yung CT scan ng brain. So, magmumula siya sa kung ano yung nasa isip mo, makikita mo, lalabas siya externally. Magkakaroon na siya ng power, ng energy para magawa yung dapat, yung kailangan. Yun, sa ganon. So, isabay ko na rin dito yung therapy ng finger ladder. So, yun ang ng finger ladder, ayan. Yung pag-akyat ng kamay natin sa pamamagitan ng laddering ng fingers. So, ayun. So, nagja-jump tayo ng ibang kasama yan sa therapy natin. Actually, yung bigat na yan, ramdam na ramdam mo yan sa pag-ahon pero, kailangan kontrahin mo ng isip yung bigat para makapagpatuloy ka at mayangat mo na sagad yan. Hanggang ma-reach mo yung maximum depth na kaya niya. Masakit dito yan. Masakit dito. Tapos dito ngawit na ngawit. Okay lang yon. Pag napagod, pahinga. Tapos, maaari yan, isang attempt mo pa lang, pagod na pagod ka. Di ba, bukas ang attempt uli. Basta pag nagpahinga ka, iisipin mo siya, creative visualization ang tawag dito. Iisipin mo siya sa pagpapahinga mo, nakapikit ka o half awake. Nagagawa mo na yung mga bagay na yan. Smoothly. Wala yung bigat, wala yung hirap, wala yung sakit. Iniisip mo na madali,
Parang yung wala kang sakit. Parang normal. Yun yung ano. So, advisable sa finger ladder is wala tong harang na to. At meron kasi ang gamit sa PT na dun mo i-hook yung daliri mo. May mga nudge. Yan, ganun. Pero since wala tayo nun, imaginary lang. Yan. Akyat lang, akyat yan. Tapos pababa naman, i-slide down mo na siya. Tapos akyat uli. Napapractice niya kasi yung ma-lift ito. Through brain process, saka yung physical na aspeto nga nitong daliri mo. Sabi mo, kuya, hindi ko pa kaya. Okay lang, attempt lang. Kung hanggang dito lang ang kaya mo, makatapos ka na hanggang dito, ayaw na. Okay lang. Next attempts, yung hanggang dito mo, hanggang dito na. Pagka, halimbawa, dito ngawit ka na, ay, hindi ko na kaya, konti pa kaya, oops, talagang nahulog na, okay lang. At least nag-attempt tayo. Yun yung nagbibigay ng next attempts natin, may process yan na mag-i-improve. Magkakaroon na yan ng development. Yung dito mo na-attempt, nakarating ka na dito. 1 inch, hindi masama yun. Tapos, naging 2 inches na sa susunod. Hanggang maging 3 inches na. Hanggang maisagad mo na siya ng full range na doon. Yung full range na yun, talagang nakakangawit na yan. Actually, hanggang ngayon sa akin yan, pagka kukumpletuhin ko yan. Hanggang sa gadron, tinitingkayadan ko pa nga parang abutan ko eh. Yan. Yung ibang usapan naman dyan sa pagtingkayadan. Therapy din yung pagtingkayad sa therapy rin sa balansin natin yun sa mobility sa lower extremity naman. So yan, tapos yun, yung kaya na yun at gagawa na, hindi to 1 week. Siguro after 1 month, 2 months, 3 months, ganun katagal eh, 1 to 3 months, ko siya na-achieve. Yan, ganito na yung ginagawa ko pagkatapos ko maligo. Ito, ina-attend ko yan. 1, 2, 3. Nararamdaman ko yung stretch dyan, yung sakit, yung bigat, yung kirot. Pero yun yung nilalaban natin. Yan. Yan. Yung dulot-dulo. Hanggat maaari, huwag kang gagamit ng movement ng paa sa kung igagalan. Kasi parang straight lang yun. Ang sa akin is yung to stretch it fully na ganito, diagonal, di ba? Pabalik. Paganto. So yung motion ng motion ng shoulders ang ginagamit natin dyan. Yan. Ginagawa ko dyan, 10 sets. Iniiba-iba ko. Nasa inyo kung anong style nyo. Kung gusto nyo, isang pattern lang. Ako kasi, iniiba-iba ko eh. Kaya yun, ang nagamit na naman natin, indigenous materials, kung ano available materials. Nandito yan sa nakakabit na yan. Wala na akong kinailangan. Excuse me. So, yun siya. Maramdaman niya, pagod kayo niyan. So, huwag niyong i-attempt ng maliligo pa lang kayo. Huwag ganun kasi pagod yan, tapos babasahin nyo. Next tayo. Although ako pagod kasi nga, napagod rin talaga. Pagod rin balikat ko. Pahinga nyo muna, pahinga tayo. Then, pause ko na muna.